matatagpuan ang isang bayan na tahimik, ngunit hitik sa yaman ng kultura at likas na kabuhayan. Ito ang Patnongon, isang tahanan ng mga magsasaka at mga maghahabi, isang lugar kung saan ang simpleng pamumuhay ay pinagyaman ng sipag, tiyaga at tradisyon. Sa aming pakikipag-ugnayan sa MAU o Municipal Agriculture Office at Kooperatiba ng Patnongon, nakarating kami sa paggawa ng asukal ni Mr. Ilican, isang sugarcane farmer sa Arellana, Patnongon, Antique. Matapos ang ilang buwang pag-aalaga, inaani nila ang tubo para dalhin sa gilingan. Ang katas nito ay ginagawang asukal, isang produktong tinatangkilik sa lokal at labas ng bayan. Pero paano nga ba ginagawa ang pag-aani ng tubo dito sa Patnongon? Mas mainam sigurong marinig natin mula mismo sa isang taong araw-araw na humaharap sa init, putik at bigat ng trabaho. Siya ang higit na nakakaalam sa bawat hakbang ng anihan. Kay ugangan pa dyan mong ano rin naman daw, kami rin gin-renovate naman, ginano sa DTI kang una para ma-sediment free bla daw. Kaya nga daw, raman ito ma-materialize kami. Pero okay, tanaw, wala rin problema sa produkto, no? Pure man. Kaya mo rin kung mag-harvest ang tao, dari ka tubo. Kamanan mo ang nga tubo, kanya-kanya mo, bagkat ko nga, pari sa Negros bla nga, tinulada ba, nadala lang sa sinda, kag kiloon. Diyan na kanya-kanya, tanara. Kung imo tubo, ikaw raha, darin mo dyan sa kalingan. Kaya mo rin natawag nga Tricia. Darwa anak tag-iya, sara anak ka Tricia. Bilaan lang ka pliti, abi sa galingan. Balik kung produkto sanda ka anam, ka piko, ang 5, anda, ka tag-iya, kag nag-Tricia. Sara ka sang ka piko, kara, amura iren, ano da sa galingan. Kung madara-daragya, galingan, no, anda tanan kara. Ginagatong da. Sanda ka provide. Bagkat anak kagalingan. Ang anak kagalingan lang, abi sa motor, abi ang krudo mo. Tapos ang lime, ang apog na halo da kag ang gata tanan niyog tanan tanda tanan makalaga provide. Sa mo lang pagka galing da, lagyan ka maagi ang juice da, palapos to sa sulod. Dan, lagyan ra juice da, masulod lagya. Lapos dito sa pasulod to, manaog pa dito sa dalam na, lupa, pasaka pa dito sa babaw. Dulo, may mga may mga strainer nga nabutang. Nga, paliw ba ka day? Diya ka da, manaog to sa dalam. Ito masaka. Masaka pa dito sa babaw day. Diya malapos na. Paglapos sa lagya, saludan, dahil na pasulod lagya sa Pero may may saraan pa kita nga pino. Nga da sa ginang final da bla. Bali amo di punduhan da. Ka-juice da no, mabuta ra darwa. Tamo na sa loon rin sa 4 ra. 4 ka bat ra. Amo na ginaraan da. Pagkatapos ang kala magra rin sa nagabukal. Limpyo da. Kag ipasakaan digto, bali sitling. Ipa-subside da ri mga kag kun lugdan gani. Dali na ng dalawa bahitan ra, pinabuangan ra, balik da ang mga limpyo rin tanay nga juice. Tapos, mabutang sanda ka lime, gata, niyog. Una pagkabahit, dahil butang tanan dyan sa cooling throw, ang badyang cooling throw, no? Bandiya. Kamu na, lagyan rin lugayon ra. Asaran nga magmarara, sige lugay da. Asaran. Kamu na, pagkatapos lugay ka ra, bahawon danay antes sukbon bla kakilohon. Bali ang sangkapiko 65 kilos. Amo na lang produkto. Mo ka una ginantang bay ginano da 30 gantas. Amo lang da kasangkapiko. Pero karon lain rin by kilo rin. Hindi sa dal magsugot sa gantangan kay sa nagarisiko, ang natawag risiko ga less bla tana sa 30 gantas aw. Pero ang kilo tana eksakto gid kay 65 gid ka kilohon mo. Depende kun 6, kun 12 gid 12 ka piko mabahit ta darwa ana kagalingan kay siya manda. Basta every 6 pickles nga mabahit da sara ana kagalingan. Kun less man ra, i-compute ra. Paggaling, no. Halimbawa bi ko nagasinundan lay sanda 3 ka tawo.
Okay, mag-umpisa sila galing ka na 2 o'clock in the morning. So, ang galingan ka na ka, sangka, tawag na sangka bahit, sangka ahon, bali 2 hours. 2 hours nga galingay ka tubo, no? Sa sangka bahit. Rahaan dara ka mga sa primero nga raha ra, kay hindi pa mainit ang horno. Bali 5 hours nga raha, nga daig ganda, kag maka bahit sanda. So, 5 hours plus 2 hours ang galing 7 hours. Amon lang pag makaprodukto ka. Makabahit siguro diya mabuta diya mga asa na pulo. Pero ti manan mo kon gabahit ra nagasaka ra mo nga kon ba gakombo gasaka lang karamay ti basi mag-awas kun tama kaduro. Kag hindi gid man advisable nga duruhon mo gid ma'am. Kay hindi mo mas ano bay ang quality ka klamay tigado. So nagyay ka ra ang kuan ang daigan da, nakita nyo diyan kung paano dadaigan ang magka sandab la. Amo lagi nagatungan da ka pusog or either ang bagaso. Diyan ka may bali may parilya diyan ra, daw mga 1 meter siguro ra. Tapos kung mag-ano lang ka lang kalayo, gahulog lang tanto ka lang abo na. May dito ka lang mabuan mo sa piyak ang abo na. So arig to puro ra tisa. Hasta to sa punta. May dugyan sanda nga bag-o nga ginpatukod sa may daob la mo. Dahil Sir Marcelino. Anak asosasyon man to. Bag-o to ang Molino na daw si Sir ano man kalagan Marcelino na facilitate kang Molino daw na daw. Kaya 750,000 lang. Ang Molino lang ha. Wala pa tang plabot mga. Ang sangkakawa rabi mo pero 60,000 ra. Kawa lang mo. Kawa lang na. Walang kawa. Makapay mo galingan milyon. Duro eh. Lagyan nga daan sa barangay, ka Aureliana, siyam lagyan ang may amo ka dya, may muscovado mill. So, tiyan mo nagka-produce ka muscovado lagyan sa barangay lang nga dya, sa Aureliana. Luwas na sa ibang barangay. Ay daw pila lagyan dya ka ano sa bilog nga Patnongon daw. O una kayo daw 30 sobra 30 plus mo. Bilog nga Banwa ka Patnongon. So, sa kadya, lagyan ay competition ang kwan. Ay ti, ura pati asosasyon mo. Kanya-kanya kami ngita ka buyer. Kung sino mga kontak nyo. Di akan nagya, bata ko, nagabuel ka akan mga stock. Gina Shopee na bla. May mga kontak na sa Manila. Mga tea house siguro, duro mong order. May mo pa kami ma'am kang daw ano ganila. Ang plastic nga may logo bla na. Kaya paano man kami mapahimo ka processing gid tanab lang nga sangka quality lang tanan na nga ano sa bilog nga Patnongon. Yung tilagyan ka plano kami nga lagyan ibutang ang processing plant. Gani nga po, pira ba ta milyon ra. Grabe naman pala talaga. Hindi biro magpagawa ng isang gilingan ng tubo. Mula sa malalaking makinang bakal, mga conveyor hanggang sa boiler na laging humihinga ng apoy. Lahat ay nangangailangan ng milyon-milyong puhunan. At hindi lang ito basta negosyo. Ito ay pundasyon ng kabuhayan ng daang-daang pamilya. Bawat araro, bawat ani, bawat giling, nakasalalay ang kinabukasan ng isang komunidad. Bawat patak ng katas ng tubo, dumadaan sa masalimot na proseso, pagpiga, pagsala, pagpapakulo at hanggang sa maging pinong asukal na abot kamay natin. Ngunit sa likod ng bawat kutsara nito, naroon ang pinagpaguran ng maraming Pilipino. Hindi lang ito simpleng produkto, ito ay bunga ng pawis, ng panahon at ng pangarap. Sa kabilang dako ng Patnongon, isa ring sining at kabuhayan ang isinusulong. Ang pag-aabig gamit ang bulak, gamit ang makalumang habihan. Binubuhay ng mga kababaihan ang isang tradisyong patuloy na umiikot sa sinulid ng kasaysayan. Kung ang tubo ay nagbibigay ng tamis sa ating hapag, ang bulak naman ay nagbibigay ng ginhawa sa ating katawan, mula sa mga damit hanggang sa telang sining. Sa Patnongon, hindi lang lupa ang pinakikinabangan, pati ang sining at likas na yaman ay ginagawang kabuhayan. Isa sa mga ito ang paghahabig gamit ang cotton o bulak. Pero bago pa ito maging tela,
Dumadaan muna ito sa masusing proseso, ang cotton processing. Mula sa pag-ani ng bulak, tinatanggalan ito ng mga buto. Maingat itong pinupulbos, pinapalambot at ginagawang sinulid. Sa bawat hiblang ito, unti-unting nabubuo ang tela, isang obra na nagbubunga ng tiyaga, panahon at pagmamahal sa sining. Mula sa cotton na tinanggalan ng buto, ang unang proseso ay sa blow card. Ang samtang napanaw ya, may nagabutang kang lent, amoy tawag na lent. Pwede. Bali amo dia ang anang output, blow sliver. Ang output ng blow card ay tinatawag nating blow sliver. Pero yata na, kita mo, pag in mo rito sa conveyor, lent. Tapos pag out na rin dia, blow sliver. Tapos ang jar coiler na lang, ginakuel para hindi pa na mag-rakta. Ginakuel na rin dyan na daw kalat. Drum lang dyan. Drum ya nga may spring na kung mabuta nga ng sliver, gasmad lang para mabuta. Ang blow card machine ay ginagamitan ng isang app sa telepono. Yung mga Android phone sa may settings, karon ang current length mo is 49 pa lang. Kung masilili, ikaw nga settings sa kung pila ang target mo. Kita mo target mo. Length limit meters. Nasa 850. Dapat kara, ang imo nga length limit ra 850, balik sa status. Bali 54 ka pa lang. Dabuto na ra 850 para madabot mo ang mabuta ang imong lata. Amora rin yung purpose kang Android phone nga may settings. Kita nyo? Amora tana. Dapat nabuto mo 850 gid. Pero palang makita mo sa status na 60 pa lang. Dapat may 850 ra karon. Kang mabuta mo dia. Sige. Post ko lang. Ang output ni blow frame na blow sliver ay magiging input ng ating pangalawang machine, which is ang draw frame. Ma-proceed kita sa second step kang spinning. Amo ang ginatawag nga draw frame machine. Draw frame machine, may first step kag second step dia. May first step kag second step. Ang first step na kra medyo daw waghag patana. Hindi patana hames. Ang second step na ginahames na rin. Amor purpose ni draw frame machine. Amor ang output ni blow card, di ba sa sa may processing dapat step by step, di pwede mo laktad mo. Bali ang output ni blow card na si sliver maging input ni draw frame machine. Output ni blow card maging input ni draw frame. Bali output ni draw frame sliver mangyapon pero may first pass kag second pass dia. Amo na nga gamay ang lata. Anong ginaano ta na digya sa may draw frame, sir? Ang purpose na kara kay first step second step ra nagaganit kita depende sa imong output count may computation mo 0.265. Dapat mabual mo ra sa drop mo sa within 7 or 8 hand. Pag magsumobra ikaw sa imong output count, either 9.9 or 6. Pinaka ba 6.5, ang pinaka taas 9.9. Dapat hindi ka malabaw, hindi ka mangnaog kaya ang imong slide batapok. O ko damal, badlay twist pagabot dito sa flyer frame. Amo na may may output count, may label. Ay kung magbual man ang normal mo man nga drop nga 8 or 7, madyan ka or 9, diyan ka ka. Pag sumobra, may iba man ang quality kag imong production. Para gusto nyo makita, pandaran pa. Straight din. Sakto gid. Sakto. Bali start ta. Android phone.
Android phone ng Android phone niya ginagamit niya pwede man sa basta Android phone ng imo cellphone pwede mong gamit pero dapat downloadan mo kang apps. Pag wala man ti apps hindi man tanaya mag connect via Bluetooth hindi man tanaya sa imong settings hindi man kun hindi naka Android. Sa maintenance every kami kara weekly every Friday kami maintenance kami oil man tana kag grasa kag cleaning sara kay ang burak grabe man pa sa machine. Kag kun sa minor lang nga mga maintenance problema kami lang man pero di naman masarangan kontak kami sa taga-India sa manufacturer Microspin company mo ang nag supply kang machine start ta Didya dali makita ron alin dito, input, maging output. Pwede mga video dito. Output. Video tasig mo na slider, hasta maging halo. Because Android phone, automatic stop lang tana. Kada dabot mo, ibig sabihin, mailis ka rin kang drum mo. Kay dapat 100. Ang pangatlong proseso ay ginagawa sa machine na flyer frame. Ang flyer frame nga machine, parehas lang nga darwa. Parehas lang ka function na. Kay Wala mo dyan ginagalat, hindi ko mag-islan. hindi, ito pas piyak si ring frame. Kagra daw medyo do sakit gwa maintenance na kara. Ang gaya. Si ring frame. Diyan kita kay flyer. Diyan si flyer daw medyo daw OT gid magyata na nga klase ka machine. Sa pag-connect pa lang kadya, mabuhayan ikaw kaya mo sa time na kadya. Ang output ni draw frame maging input ni flyer. Pero kung ano na sir na may gitya man. Gobra siya. Ginabutang riyan nga support naka-fly. Pang-apat na machine ay ang ring frame. Ring frame or nga tawag nga charka machine. Ayo na charka. Ang ayo na kaya is charka. Pero kung ang full name na kaya is ring frame machine. Tapos baka tao nga may full name si ring frame pero ang ayo na so ayo mo na sir. Charka. Si charka. Bali ang output ni flyer na si Robeng, baging input ni charka, amor niya tana output na. At abot tayo katagan Jano mo. Sa Jano. Si Jano kalimbay. Pangalanan kang Jano. Ang sa tiyang output na medyo daw nagbasto nagawat na or doon Di ba dito pa lang sa may flyer sa Robing na tawagin na twisting na rin. Basta nga nagamay rin dya. Ang maging output tanan ka dya, amo ya ang yarn nga tawag na single ply. Yarn tana nga single ply. Amo ra nga gamay rin. Ito kung gusto niya makita pandarenta. Dahil lang yun, naka-switching rin man gali. Ridya, di ba alin niya si Robing? Maging output ng is yarn, one ply. Yarn niya tana. Amoy tawag nga, ring frame machine. O ginayuan ng dahang si charka. Ang ratio na kagya, one person is 5 machine. Sa isang katao, di makabilog ang mahandal na. 1, 2, 3, 4, 5. Kapta na dya sa isang katao. Sa isang ka-production. Ang spindle naka 12 kabilog. Sara, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ang silad na kadya kang babin, 7 grams. Ang silad na sa kilo. Dali lang. Yan. Andi lang. Sige lang. Jaya lang. Para makarabugto.
Bukap na Amarat na sugpon na. Amarat na magsugpon. Di ba naka-produce ni ikaw, example, naka 300 grams ikaw. Karakan na produce mo. Tapos dara niya sa piyak. Yan yung na, one ply. Dara niya sa piyak sa may ring dobler. Bali ang silid na kadya, example, tag 300. Batang mo rin dya. Bali, i-double mo rin tana. Pag out mo rin dya, top fly rin ang tawag. Top fly o biyahin. Bali, mapinis ikaw rin dya. Amoy ang last kang processing. Pero mabalik ikaw rin dyan kara. Taga-transfer kang cone for finished product na. Na parehas mga to. Amo na mga finished na. Pero dapat rin dyan. Amoy ang ring dobler. Alin sa cone, one ply, tapos maging two ply rin tana. Amo yung may Android pagitana kaya hasta ang silid na kadya magpines 100% is 100 grams. 100 grams kadya ang silid na. Pero dya nagandal ya sa dara ka oras kag tenga kang mabuta mo. Dara ka oras kag tenga kang mabuta ang babin. Pero mapiraman sa dito mo. Sa piyak daw 32 blaya mo sa piyak 32 man di 64 ka babin. 32 gid man. Isip nga. Sipa niya ko 32 gid man. Example na bota 100 grams, harvestan mo rin ka na, pag-harvest mo kara, ibalik mo rin dyan. Ma-produce magiging ikaw kang finished product lang gid nga 1 kilo. Tapos ang Japan mo manan nga 1 kilo din. Ikulohon mo gid ay manual lang nga tanan mo, wala timo ti Android phone di dyan ginagamit. Di dahil ta sa piyak ko makita ko sa Android phone. Tapos si pareho sa manisugpon lang kung kulang pa. Kung kulang pa, may air connector dito. Bali, isugpon mo lang air connector na hasta nga mabuta mo dyan daw mabarabanta mo lang tanang siyempre manual mo. Pag nabuta daw mo damol, kiloon mo tana. Kita mo sa kilo. Abor tag sa kilo ng silid kang finished product. Amo na finished product na, pili naman lang tao. Mga price na kasama. Kung sa presyo anay daw, estimate lang guro naman ka base mga 650 guro or 700, depende. Pero daw Tapos kinabaka dyan ang pangabuhian, ang living. ginabakal nanda. Do simple baklan nandaman. Kasi siyempre, parehas naman nanda negosyo anay mo. Tuod din ana ni cooperative man. Ay man mo may nabayda man kuryente, nasulduan tao. Paglipas ng panahon, kasabay ng pagbabago ng teknolohiya, unti-unting napapadali ang dating mabusising proseso. Sa Patnongon, pinagsama na ngayon ang sinaunang husay at makabagong kagamitan sa paggawa ng sinulid mula sa bulak. Gamit ang modernong spindle, mas mabilis at pantay ang ikot ng hibla. Ang dating manumanong pagpapaikot, ngayon ay tinutulungan ng makina. Mas maayos, mas pulido, at mas produktibo. Ngunit kahit may makina na, nananatili pa rin ang puso ng proseso, ang tiyaga, ang pagkakaingat, at sining ng paglikha. Ang bawat metrong sinulid ay buhat pa rin at galing sa kamay ng mga Patnongonan. Ang bulak ngayon ay isa ng sinulid, handa ng maging tela, obra at kabuhayan. Kapag ang sinulid ay handa na,
Sisimulan na ang pinakamasining na bahagi, ang paghahabi ng tela. Sa tulong ng habihan, minsan ay kahoy, minsan di makinang padyak, Kalinyasan. maingat na inaayos ang mga sinulid para buuin ang tinatawag na wrap. Bawat pasada ng kamay, bawat tapak ng paa, ay bahagi ng isang ritmong paulit-ulit ngunit may halong sining. Sa bawat hibla, dumaraloy ang kwento ng kanilang mga lola, Nandyan sa ina panyo, amoy ang at tela, komunidad. Ito, Itong panyo. ang tradisyon ay Kita mo hindi iba lang measurement alaala. na. Ito'y buhay Medyo at lapad ka na dyan. humihinga. Ang tela'y unti-unting nabubuo, minsan may mga makukulay na guhit, minsan may katutubong disenyo, minsan ay sariling likha. Pero anuman ang itsura, isa lang ang tiyak. Ito'y pinaglaanan ng oras, pagod, at puso. Ang bawat telang yari sa Patnongon ay hindi lamang produkto. Ito ay likha, kabuhayan, at pamana. Tela na may kaluluwa. Bawat tangkay ng tubo at bawat hibla ng sinulid, naroroon ang tibok ng Patnongon. Isang bayang tahimik ngunit matatag. Isang komunidad na sa kabila ng pagod at hamon ng panahon ay patuloy na bumubuo, lumilikha at nagsisilbi. Ang kanilang kabuhayan ay hindi lang hanap buhay. Ito ay kultura, ito ay sining, at higit sa lahat, ito ay buhay. Mula sa tamis ng tubo hanggang sa lambot ng telang hinabi ng pag-ibig, ito ang kwento ng Patnongon. Isang bayang humahabi ng pag-asa at umaani ng kinabukasan.